Alright, good morning sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin ito. Si PBBM po gusto po nilang ipa-impeach na dahil nga po rito sa national budget. Alam niyo naman yung nangyaring controversy, yung sablay na BICAM report na mayroong mga blanco. Napilit na itinatanggi ng ilang mga senador na hindi po naman kasi talagang totoong nag-review nito at ayaw lang umamin na ito ay kasalanan nila. Dahil po, hanggang po dun sa General Appropriations Bill, that is their responsibility. At ngayon, ang Kongreso ng Pilipinas, yung House of Representatives, ang nag-print ng BICAM report, sila po ang nasisisi. Pero ang totoo, meron pong technical staff galing sa Senate Finance Committee at saka dito po sa House of Representatives, di ba? Sa Committee on Appropriations ni Saldico. So itong mga staff nila ang dapat na nagsama-sama ng maayos na trinabaho para wala po silang napapirmahan na BICAM report sa mga senador. Diba? May sablay tuloy. Binubutas sa Pangulo. At ngayon, pinipilit nila Ungab, nila Digong, na yung national budget natin ay may depekto. Kasi defective yung BICAM natin. Langhiya, draft ang kanilang ipinakita. 'Di ba? Na ang problema kasi, ito na rin pala ang naging opisyal na Bicameral Conference Committee report. Kasi maliwanag yung tech staff, hindi trinabaho ng maigi. Dapat po, ang report po, wala pong nakalagay na after this word, remove this. Walang box na ganun ang report. Kung hindi po, malinis na ito na klase ng provision ang nakalagay na ang nakalagay dapat doon dapat pagkatapos ng nakalagay dapat doon sa ganitong gagawing tulay ang pondo ay ganito ang inilaan. 'Di ba? Na samantalang originally mas mababa tinaasan nila o mataas binabaan nila. 'Di ba? Wala na yung box, wala nang ganon. Ang problema na ibigay po nila sa mga mambabatas. Kung ano yung soft copy nila, nila nung a week before bago magpapirma, yun pa rin yung na-print nila at late na sobra nilang nabigay ang hard copy. Same day na ng signature. No. Ano ngayon ang problema ng presidente? Anong problema ngayon nun sa presidente? Hindi naman po, wala namang kinalaman ng Pangulong Marcos doon sa kopya ng BICAM report. Hindi naman siya yung naggawa noon. He has nothing to do with the printing of the report and he has nothing to do with the hocus-pocus and mekos-mekos ng kriminal na Bicameral Conference Committee. Na ginagawa po ang pagpa-finalize ng lahat ng panukala sa isang closed door. Bakit magko-closed door? Uso na po ang public, uso na po ang live stream. Nagsihiyaw tayo na dapat transparent tayo and we are for transparency. Tapos may BICAM kayo na naka-closed door. Ang kino-close door lang po yung mga bagay na involved po ang national security. 'Di ba? National security matters na pinag-uusapan, yun lang po ang swak doon sa closed door or executive session. Ayaw lang nilang tawaging executive session kasi hindi po pasok. Kaya ang tawag nila ron ay closed door. Okay? Now, ang sinasabi nila ngayon nga, it is time to impeach President Bongbong Marcos. Di ba namang mga lolo ko? Alam niyo naman si Bobby Tiglao, China to Di ba? Gusto pa nga niya makulong nila na makulong si PBBM. That's why ginagawa nila Duterte, Ungab, dadalhin nila sa Korte Suprema etong mismong General Appropriations Act, yung national budget na. At ang kanilang ipa-review, i-questionin doon sa Korte, yun pong BICAM report. That's bullshit. Sabi nga ni Cheese, sa tagal ko ng abogado, wala akong maalala na meron pong committee report na naideklara na unconstitutional. Sapagkat ang dinideklara na unconstitutional, ang kinu-question, ay mismo yung batas na produkto ng committee report. Dahil ang committee report, hindi pa talaga yan ang final.
Dahil ang final nga naman nito ay ang bill. Di ba? Oh, yun ang sinasubmit sa Pangulo for signature. Kaya po sa 25, 2 days na lang, magrarally ho ang mga DDS. At eto na nga raw po. Kaya po, daw magpapabagsak kay PBBM. Kasi minekos-mekos, ninenok ang budget o nanakawin daw ang budget ng Pilipinas. At para mapigilan ito, kaya magrarally sila, pabababain na sa pwesto si PBBM. Ay, isang buto-buto, no? And that's what I was saying. Dapat maging sobrang maingat ang ating Pangulo. At etong mga fake news peddlers, di ba? Aksyonan. Dahil ang lalaso ng isipan ng mga kababayan natin. Kaya nga naman, hindi ko pinagsasawa ang ipaliwanag ito kada may bago silang paliwanag at palusot. Okay? Oh. Alam mo, Marco Polo, hindi naman na-action ng Korte Suprema yan eh. Bakit? Kasi alam ng Korte Suprema, malalaki na kayo, matatanda na kayo, marami sa inyong mga abogado, yung nagpipetisyon nito, abogado rin. Di ba? Alam na ninyo na what is GAA, what is GAB, what is BICAM report or committee report. You should know how it works. Itong mga bagay-bagay na to. So, wala kaming dapat na rito na i-determine. Sapagkat matagal nang umiiral ang Republika ng Pilipinas, matagal nang may BICAM report, matagal nang may mekos-mekos na nangyayari sa BICAM. At hindi naman bumagsak ang Pilipinas sa nangyayaring yan. Alam na ninyong ginagawa ninyo. Hindi yan na-aksyonan ng Korte Suprema. Uupuan lang yan. Ay nako. Legislative matter yan eh. Ang nire-review ng Korte Suprema, ang ina-aksyonan nila, mayroon pong yung tinatawag na questions of law and mayroong conflict. Diba? Mayroong conflict that has arise. Sinasabi nila. Pag inupuan yan, sasabihin naman ng mga DDS, binayaran ni F.L. Lisa ang Korte Suprema. Ang inang yan. Parang pag inulan sila sa rally, nagpa-cloud seeding si F.L. Lisa. Siguro pag ginawa nating presidente si F.L. Lisa, Marcos, mamamatay siguro sa kapraningan itong mga DDS. No?